Isang babae sa Amerika na dinala sa funeral homes biglang nabuhay. Ano ang dahilan at bakit ito nangyari? Ano ang maaring dahilan ng kanyang muling pagbangon? Mayroon bang mga hindi may paliwanag na puwersa sa likod ng pangyayaring ito? O ito ba ay isang himala? Buwan ng Pebrero taong 2023, naganap ang isang nakakatakot na pangyayari sa buhay ni Janet Balducci, isang 82 anyos na residente ng Waters Edge Rehabilitation and Nursing Center sa Long Island, New York. Sa kabila ng pagdadalamhati ng kanyang pamilya, isang hindi kapani-paniwalang insidente ang naganap. Habang ang mga ito ay abala sa paghahanda para sa kanyang huling pamamaalam, bigla na lamang nagising si Janet mula sa kanyang pagkakatulog sa loob ng body bag. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang gumalaw at dahan-dahan siyang umupo mula sa pagkakahimlay. Ang tagpong ito ay tila isang eksena mula sa isang horror movie na nagdulot ng labis na takot at pagkabigla sa kanyang pamilya. Ilang tanong ang bumagabag sa kanilang isipan. Paano nangyari na naideklara siyang nasawi na, ngunit siya ay muling nagkamalay? Anong mga damdamin ang lumabas kay Janet habang siya ay nasa madilim at malamig na body bag? Agosto taong 2022, matapos ang isang malubhang pagkahulog sa kanilang bahay, si Janet ay dinala sa ospital. Pagkalipas ng halos isang buwan, siya ay lumipat sa nursing home. Umaasang makakatanggap siya ng wastong atensyon. Dahil sa katandaan, siya ay hindi na rin masyadong makalakad at makagalaw. Hanggang isang gabi, isang staff ng nursing home ang napadaan sa kwarto na tinutuluyan ni Janet. Nakarinig umano ito ng mga panaghoy na tila may umiiyak na para bang umuungol dahil nahihirapang huminga. Noong una ay hindi niya ito pinansin, subalit sa pangalawang beses niyang pagdaan ay talagang nangilabot siya. Dahil tila may mga mata na nakatingin sa kanya kahit sarado naman ang pintuan ng kwarto. Dahil dito, agad siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan upang tignan ang kalagayan ng matanda. Hanggang sa napag-alaman nila ang isang makapanindig balahibo na eksena. Si Janet ay hindi na humihinga. Agad nila itong inilagay sa body bag. At sa pagdating ng empleyado mula sa Casimir Funeral Home, nagulat sila nang matuklasan na si Janet ay humihinga pa pala at may pulso. Siyempre, ang una nilang reaksyon ay nasindak at natakot. Paano ba naman kasi na ang isang matanda na wala ng pulso at malamig na ay bigla na lamang huminga? Pagkatapos ay agad silang tumawag sa emergency hotline upang ipagbigay alam ang balitang ito at agad siyang dinala sa ospital. Ngunit kahit na siya ay nailigtas mula sa tiyak na kapahamakan, si Janet ay binawian ng buhay matapos ang isang araw. Ang mga anak ni Janet ay hindi mapakali. Ang kanilang puso ay puno ng galit at pagkalumbay. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang ina ay buhay pa bago maidala sa funeral homes. Subalit dahil sa kapabayaan ay hindi agad ito nabigyan ng atensyon na nararapat. Kaya ito tuluyang nalagutan ng hininga. Kaya't nagdesisyon silang magsampa ng demanda laban sa nursing home at funeral home. Sa kanilang demanda, matapang na inilarawan ni Peter Denoto, ang abogado ng pamilya, ang sitwasyon bilang isang nakakapanlumong halimbawa ng malawakang problema sa pangangalaga para sa mga matatanda sa Amerika. Wala nang ibang masasabi kundi ang kawalan ng malasakit ng mga staff
sa mga matatandang inaalagaan sa mga nursing home. Ang galit na pahayag ni Denoto, hinahayaan na lamang na matapos ang mga oras nito. Binigyang diin rin niya ang nakakapanlumong kakulangan ng paggalang at dignidad na nararapat para kay Janet hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Ang mga tanong tungkol sa kapabayaan ay patuloy na umuusbong. Sinunod ba ng nurse ang tamang pamantayan para matukoy kung hindi na nga talaga humihinga si Janet bago pa ito dalhin sa funeral home? Kinumpirma ba ito ng doktor? Ang mga tanong na ito ay nagbigay diin sa katotohanang ang buhay ni Janet ay hindi naging mahalaga para sa mga tauhan ng nursing home. Ang kanyang kondisyon kabilang ang deep vein thrombosis ay hindi ginamot ng maayos, bagkus ito ay nagpalala lamang ng kanyang sitwasyon. Habang ang pamilya ni Janet ay nagdadalamhati, nahaharap sila sa tunay na mental at emosyonal na pagkabalisa dulot ng insidenteng ito. Ang kanilang desisyon na ilipat siya sa nursing home ay naging sanhi ng masakit na pagkakamali. Nagsisi ang mga anak ni Janet kung bakit pa nila dinala ang kanilang magulang sa nursing home, imbis na alagaan na lamang sa kanilang puder. Sa isang tahimik naman na bayan sa Michigan, isang madilim na kwento ang unti-unting lumutang mula sa mga anino ng isang trahedya. Si Timesha Beecham, isang 20 years old na babae, ay idineklara ng mga paramedic na hindi na humihinga matapos ang isang tawag mula sa kanyang pamilya. Linggo ng umaga bandang 7:30, tumugon ang mga paramedic sa isang tawag mula sa isang tahanan sa Southfield. Ang mga emergency responder ay nagmadali upang makarating sa pinagmulan ng tawag. Nang dumating sila, natagpuan nila si Timesha na tila hindi na humihinga. Hanggang sa maideklara na nga ito ni Chief Johnny L. Menifee ng Southfield Fire Department. Pero hindi nawalan ng pag-asa ang mga paramedic. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng umaga, sinubukan ng mga ito na muling ibalik ang hininga ni Timesha sa loob ng 30 minuto. Matapos ng kanilang pagsisikap, napagtanto rin nila na si Timesha ay tunay ng namayapa. Ang kanyang ina na si Erica Latimore ay nakatanggap ng balita na nagwasak sa kanyang puso. "Ma'am, wala na po ang inyong anak." Hindi niya makakalimutan ang mga salitang iyon. Sa kabila ng kanyang pagdududa, pinaniwalaan niya ang balita na umabot sa kanya. Ngunit ang kwento ni Timesha ay hindi nagtatapos doon. Matapos ang higit sa 2 oras sa loob ng isang body bag, siya ay dinala sa James H. Cole Home for Funerals. Sa gitna ng kaliliman at katahimikan, isang funeral home worker ang nakapansin habang ito ay nagche-check ng mga body bag. Halos mahimatay siya nang mapansin niya na tila gumagalaw at parang may humihinga sa loob ng isang body bag. Nang buksan niya ito ay halos mapasigaw siya sa gulat dahil ang mga mata ni Timesha ay nakabukas at dilat na dilat. Agad itong tumitig sa kanya na para bang gusto nitong tumayo mula sa pagkakahiga. Ang punerarya ay agad na tumawag kay Miss Latimore at ipinadala si Timesha pabalik sa ospital. Agad na sinuri si Timesha at napag-alaman na buhay pa nga ito at talagang humihinga pa. Habang si Timesha ay patuloy na lumalaban para sa kanyang buhay sa ospital, ang pamilya niya ay nahaharap sa mga tanong tungkol sa kung paano ito nangyari.
Bakit idineklara siyang namayapa na nang hindi siya dinala sa opisina ng medical examiner? Ayon kay Bill Mulan, tagapagsalita para sa Oakland City, walang agarang ebidensya ng foul play, kaya't hindi siya dinala para sa karagdagang pagsusuri. Sa paglipas ng mga araw, lumitaw ang impormasyon mula sa kanyang ninang. Isang rehistradong nurse na nagsabi na naniniwala siyang may pulso pa si Temesha nang dumating ang mga paramedic. Siyempre, nagsagawa ng follow-up operation sa mga tumugon na paramedic. 2 firefighter para sa masusing investigasyon sa kaso ni Temesha. Ipinagtanggol naman ni Chief Menifee na ang mga paramedic na nagsuri ay siguradong tinignan ng 3 beses ang mga vital sign ni Temesha at parehong mano-mano at gamit ang kagamitan. Ngunit wala talaga silang nakitang palatandaan ng paghinga. Nang tanungin ang chief kung nagsisisi siya kung paano hinahawakan ang kaso, sinabi ni Chief Menifee, "Siyempre, ito ay isang kakilakilabot na trahedya na dapat pagtuunan ng pansin. Ibig kong sabihin, nakakaramdam kami ng takot dahil hindi normal ang mga ganitong kaso. Subalit, hindi na pangkaraniwan ang mga insidente kung saan ang isang tao na idineklara ng namayapa ay natagpo ang buhay pagkatapos ng ilang oras." Isang halimbawa nito ay noong 2018 nang ang isang babae sa South Africa ang idineklara na hindi na humihinga sa pinangyarihan ng isang aksidente. Ngunit ilang oras ang lumipas, siya ay natagpo ang buhay pa pala sa isang punerarya. Sa katulad na pagkakataon noong 2014, isang lalaki sa Mississippi na idineklara ding nahihimlay na ay natagpo ang buhay pa pala sa loob ng body bag sa isang punerarya. Ang mga ganitong kwento ay nagbigay diin sa mga kakaibang pangyayari na nagiging sanhi ng pagdududa at pag-aalala tungkol sa proseso ng pagtukoy ng kamatayan. Sa huli, ang kwento ni na Janet, Temesha at ng iba pang may kaparehas na sitwasyon ay nagsisilbing paalala. Dapat tayong maging mapanuri at maingat, lalo na kapag buhay ang nakataya. Sa mundo kung saan madalas nalilimutan ang mga matatanda at mga bata, kailangan nating ipaglaban ang kanilang karapatan upang sila'y tratuhin ng may pagmamahal at paggalang hanggang sa kanilang huling sandali.